Itong problema ho ng korupsyon, hindi ho ito ngayon lang. Matagal na ho itong kinaiinisan ng taong bayan at talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Thank you, Director Christopher Lim. Nasabi ko kanina, Ombudsman, that marami sa ginagawa ng DOJ, marami sa ginagawa ng ICI because fact-finding sila. Eventually, babagsak rin sila sa Ombudsman. No? And alam mo naman kung anong sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, towards itong mga flood control. At ako nga, pag na-interview ako ngayon, wala nang good news eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability. No? Dapat panagutin yung dapat managot. Bilang bagong ombudsman, ano ba yung mga plano natin to address itong mga flood control issues? Especially pag papasok na ito sa ombudsman, ano pa ang ating strategy para panagutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Mr. Chairman, ang opisina po ng ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation, and fact-finding, evaluation, fact-finding, preliminary investigation, at yung litigation proper sa pagdating po sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng 1 taon, anin na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigiit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yan po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po yung mga dokumento at ang ebidensya po itatayo na sa korte sa unang tingin namin sa evaluation, ito po dinidiretso na namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. At case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po maikumpleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya dito po, ang sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganun din po rito sa Ombudsman. Kasi nga, itong problema ho ng korupsyon, hindi ho ito ngayon lang. Matagal na ho itong kinaiinisan ng taong bayan at talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya ang plano ho rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawing kumpleto. Itinataas pa namin ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po rito na napagkasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ang Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't na kompleto ho namin ng ebidensya na i-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ang ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pagdidelay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi nga, ang laki na ho nang nawawala sa gobyerno natin
sa tinatawag ng inordinate delay in the adjudication of cases. So yun po yun. The urgency is there, Mr. Chairman. And we feel the weight of the anger of the Filipino people, and they're looking to the office to be able to solve this crisis.